So eto na mga sangkay. Si Hontiveros na nga ba ang patatakbuhing presidente ng Republika ng Pilipinas? Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At eto nga po mga sangkay, mayroon na pong nagsalita ngayon na kumbaga nagpaparamdam sa paparating na 2028. Ang bilis kasi talaga ng araw, no? Pero niya parang kailan lang bumoto kami kay former President Duterte tapos kay PBBM. Ngayon, mag-i-election na naman sa 2028. Bilis ng panahon, no? Parang talagang totoo yung sinasabi ng Biblia na sa huling mga araw, ipaiiksiin na lamang daw po yung mga oras. Well, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Siyempre, sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na, may nagparamdam na mga sangkay. Itong eto, panoorin lang natin. Magkakaalaman na sa Disyembre. Iaanunsyo ng oposisyon sa buwan na yan ang kanilang pambato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Yan din ang buwan kung kailan inaasahang malalaman kung tatakbo nga ba si Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Malayo pa pero mainit na ang 2028 presidential elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. Aba, tingnan kaya natin to mga sangkay. Kasi, alam nyo yung chance talaga na manalo ang kalaban ni Vice President Sara Duterte ay kung lahat magkakaisa at dalawa lamang ang magkakalaban. Kapag Sara Duterte, kapag Sara Duterte at Leni Robredo lang ang maglaban, tapos magkakaisa lahat ng ayaw kay La VP Sara, medyo dikit po yan. Kahit papaano, palag. Pero kung halimbawa, may Bam Aquino, may Leni Robredo, may Trillanes, merong Tulfo, merong ganito, medyo magkakalabuan po yan. Malabo po mangyari na manalo sila kay Sara Duterte. Ang lakas po huwag na tayo maglokohan. Malakas talaga si Sara Duterte. Mahihirapan po talaga sila. A real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity na totoong unity? Sinabi yan ni Senator Risa Ontiveros. Pero alam nyo guys, speaking of totoong unity, alam nyo, itong grupo nila Hontiveros, yung Liberal Party, matibay po talaga . Kahit kakaunti na lang sila, 'di ba nga po, nagkaroon pa po ng pang-asar noon sa kanila yung Ocho Derecho Iniduro, 'di ba? Mamihira dati 'yun ng panahon po ni PRRD. Talagang nung naupo si PRRD, kakaunti na lamang po 'yun na i-elect sa kanila. So, ngayon, hindi pa din talaga sila sumusuko. Nakita ko yung meeting nila, mga sangkay. Bigo, grabe. Solid pa rin itong mga ito. Grabe yung loyalty nila sa isa't isa. Kaya, siguro, ito yung sinasabi niya na totoong unity. Pero, siyempre, paano kung sino ang itataas ni BBM, yun po talaga yung magiging mabigat na kalaban ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Is the opposition po open to support from within the administration, if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng opposition, kailangan realistically
take note kami ng Mhm. mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So, Isa sa kailangan nila dito, makinarya mga sangkay. At ang makinarya na yan, nandun yan kay President BBM. Nasa kanila po talaga. Ang magiging mabigat dito na laban kay VP Sara, yung yung mga kakampi sa mga lalawigan, sa mga probinsya. Kasi mostly na mga congressman ayaw po sa kanya. Yun lang. Pero pagdating po sa tao, malakas po si Sara Duterte. 'Di ba? Kita naman po natin, alam naman po natin yan, mga sangkay sa mga survey, lumalabas po talaga. Yung pangalan niya yung malakas. No? Ako, pro-admin ako. Pro BBM ako. Kasi siya po yung nakaupo ngayon mga sangkay. Pero hindi ko inaalis sa isip ko na malakas talaga kalaban si Sara Duterte. Kasi consistent mga sangkay. Pero kung ang gagawin po, halimbawa na lang, si PBBM, ang itaas niyang kamay, si Bam Aquino, pagka-presidente. Tapos lahat ng opposition, lahat ng mga ayaw kay VP Sara, magkaisa doon. Alam niyo, dik-dik ang laban yan. Dikit po talaga yan. Ganon ang mangyayari dyan. kailangan up to the standards kami. Nanindigan si Ontiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Good governance, transparency and accountability, kaya yung anti-corruption ang lakas sa amin. Tapos economic reforms din. Sa ngayon, hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by, say, end of this year. And gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon. Oba. Pero may kondisyon. Isa pang bukas tumakbong pangulo ay si Senador Bam Aquino. Eto si Bam Aquino, may future din po talaga ito eh. At saka, yung mga isinusulong niyang mga advokasya, mga isinasa batas mga sangkay, talagang nakakatulong sa mga Pilipino. Kagaya po ng 'di ba, yung libreng tuition fee sa mga estudyante. Ito po ang may pakana niyan mga sangkay. Maliban po kay PBBM, si Bam Aquino yung isa sa nagsulong niyan. Tapos inaprubahan ni PRRD. Tapos ngayon mga sangkay yung blockchain, ang tindi po nun. Isinusulong niya po mga sangkay na ma-blockchain lahat ng kaperahan ng Pilipinas. Yung pera ng gobyerno, pag lumabas, naka-blockchain na, may transparency. Hindi na po matadaya ang record. Hindi mabubura. Alam kung saan pumapasok. Siya po yung nun. Siya po yung nagsusulong niyan ngayon. Yung Kadena Act po ata yan mga sangkay, if I'm not mistaken. So, malaki ang potensyal. Nakita nyo naman mga sangkay, di ba, nung eleksyon? Muntik pa nga po maging number 1 eh. So, malaki ang potensyal ni Senator Bam Aquino. Kung ito, ang magiging kalaban ni VP Sara, mas mabigat kung siyang i-endorso ni PBBM. Pero kung magkakalat-kalat, may Tulfo, may Bam Aquino, may ganito, wala, mga sangkay, mananalo si VP Sara sigurado. Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 22. Magkailan nag-reunion ang opposition leaders. Kasama dyan ang mga naging pambato nila noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga-Mayor Leni Robredo, pati na si Senador Kiko Pangilinan. Nauna nang sinabi ni Robredo na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Bagamat merong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Quezon City Memorial Circle sa February 21. Samantala si Vice President Sara Duterte naman, dati na ring nagsabi na sa Disyembre niya rin kukumpirmahin ang pagtakbo niya sa presidential election. Nakaka-excite, no? Bakbakan na naman to. Ito na naman tayo. Pero, ang ma-advise ko lang, chill lang tayo ha.
Huwag nyo nang gayahin yung nakaraang eleksyon na away dito, away doon. Ako mga sangkay, yun yung realization ko eh. Doon ako nag-mature sa politika. Hindi pala kailangan mang-away sa ano, 'di ba? Yung iba ina-unfriend pa, yung iba, yung family, mga sangkay ina-unfamily. Unrelatives eh, anak ng toko yan. Politika lang yan. I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Okay, ayan, mga sangkay. So, kayo, ano sa tingin nyo? Saan kayo pabor dito? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.